Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, hindi ako bakla. Nako, grabe, OMG, malaking problema to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. So yan mga karibu natin, bago po natin i-play yung main video natin, no, ito bigyan lang po natin ng reaksyon itong si Senator Ping Lacson sa kanya pong statement, no, na hindi ako bakla. Nako po. Pero bago po natin yan simulan mga kababayan, palike naman po at pa-subscribe sa ating channel mga karibu natin. Maraming salamat. At eto, no, sabi nga po dito ni Senator Ping Lacson or dito po sa balita mga kababayan, hindi ako bakla. Nako. Mariing itinanggi ni Senator Ping Lacson ang patutsadang ibinato sa kanya ni Senator Amy Marcos. Kabilang ang paratang na siya umano'y bakla. Ha? Ang sagot ni Lacson ay kaugnay sa mainit na bangayan sa Senate Blue Ribbon Committee, lalo na ang usapin sa 2026 General Appropriation Act. Nako. Sabi po, hindi pelikula ang aking buhok. Walang peke sa mukha ko, hindi rin pustiso ang ngipin ko. Dagdag pa ng senador, aray ko po kung iniisip ni Senator Amy Marcos na bakla ako, wala siyang maaaring makitang macho dito sa mundo. Ang pahayag na ay tugon ni Lacson sa banat umano ni Senator Amy Marcos na tila inilarawan siyang gigil sa pamumuno sa Blue Ribbon Committee at handang makipagsabunutan kaugnay sa issue sa budget. Wala sa reswela ito. Isipin mo, ano dating PNP chief, no? Dati kang chief ng Philippine National Police. Okay? Tapos ganito ka magsalita? Aray ko po. Napakababaw naman, sabi nga po ni Senator Amy Marcos, napakababaw. Ito po, sinagot po siya ni Senator Amy Marcos ito mga kabayan, teka lang, tanggalin na po natin muna. Sige, ito na lang. Diba? Yan Sinagot po siya ni Senator Amy Marcos mga kabayan. Sabi po dito ni Senator Amy Marcos, no? Hindi ko naman sinasabing bakla siya. Oo. Hindi naman daw sinasabi Talagang ini-insist lang ni Lacson na bakla. Na sinasabing bakla siya mga kababayan. Okay? Ini-insist lang ni Lacson no? Hindi ko naman sinasabing bakla siya. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Aba, dali si Lacson Walang masama sa pagiging bakla. Okay? At ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Oo nga naman Parihas siyang nagtatanong ng magkano. Aba. May ibig sabihin dito may ibig sabihin dito sa last part mga kababayan si Senator Amy Marcos. Parehas yang nagtatanong ng magkano. Magkano nga raw ba Senator Ping Lacson? Di ba? Magkano raw ba Senator Ping Lacson? Ayan mga kababayan. Samantala, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito mga karibu natin. Sabi po, actions and words say it all. Aba, oo nga, no? Matagal nang alam yan, Pinky. Aray ko po. OMG, mga matataas na posisyon sa gobyerno, pero ang pinagkakaabalahan nila ay ang kwentong kalye, marites lang, imbis na hanapan ng solusyon ang lumalalang problema sa korupsyon. Double blade lang, aray. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Double blade daw? I-comment nyo na lang mga karibu natin at eto, pasadahan po natin ang
video ito mga kababayan, no? Ito pong sinasabi naman po dito, ay Pilipinas baon na sa utang. Recto at Marcos Jr. mangungutang na naman ng 2.7 trillion. 2.7 trillion mga kababayan ha. Oh, eto pakinggan po natin to. General Macanas, pasok ng The General's Viewpoint. Interview kay former Budget Secretary Abad. Pinapaliwanag niya na yung kailangang mangutang na naman ang Marcos Jr. administration ng 2.7 trillion. Ako, wala na. Malulunod na tayo sa utang. Dahil ang utang na natin as of now is 17.6 trillion. Mangungutang na naman ng 2.7 trillion kaya magiging 20 trillion ng utang as early as now. Pakinggan natin. Debt servicing, not the national debt per se, but debt servicing as a cause for alarm. Kasi it eats up the budget. Okay, so now the question, it eats up the budget by how much, and then what is Kasi 6.7 trillion yung budget po natin ngayon? 6.735. So Yes, po. it eats up about half of our revenues. Ang revenue natin dito sa 6.735 nasa 4 trillion kasi we have to borrow 2.7 trillion to cover 1.6 trillion deficit nitong 2020 budget. Pag-Tagalog tayo. Kasi yung budget natin 6.735. Yung na-approve. Ina-approve. Pero wala tayong revenue, so kinita para mabuo yung buong budget mapondohan. So, ang utangin po natin, para Pa-cover yung kulang, 1.6 trillion. ang utangin natin. Pero hindi pa yun. Dahil meron tayong kailangan bayaran ng principal na 1.1 trillion. Kaya sinabi ni Secretary Recto isang hapon, kailangan tayo umutang ng 2.7 trillion. Why did you raise debt servicing, not the national debt per se, but debt servicing as a cause for alarm? Kasi it eats up the budget. Okay, so now the question there, it eats up the budget by how much, and then what is Kasi 6.7 trillion yung budget po natin ngayon? 6.735. So Yes, po. it eats up about half of our revenues. Ang revenue natin dito sa 6.735 nasa 4 trillion kasi we have to borrow 2.7 trillion to cover 1.6 trillion deficit nitong 2020 budget. Pag-Tagalog tayo. Kasi yung budget natin 6.735. Yung na-approve. Ina-approve. Pero wala tayong revenue, so kinita para mabuo yung buong budget mapondohan. So, ang utangin po natin, para Pa-cover yung kulang, 1.6 trillion. ang utangin natin. Pero hindi pa yun. Dahil meron tayong kailangan bayaran ng principal na 1.1 trillion. Kaya sinabi ni So grabe pala ang utang natin mga kababayan. Pero ito, habang nagsasalita po kanina, no, may pumasok lang sa isip ko mga karibin natin na bakit ang Japan, no? Bakit ang Japan napakalit na bansa? Pero ang Pilipinas, tayo pang nangungutang sa Japan, mga kababayan. Diba? Kasi pinag-uusapan naman yung utang dito no? Ang Japan ba walang utang, mga kababayan? For example lang ang Japan ba walang utang? Kasi kung may utang po ang Japan sa ibang bansa rin, no? Tapos pinauutang tayo sa Pilipinas ng Japan. Nininegosyo na po tayo. Di ba? Eto lang naisip ko. Kasi ang Pilipinas, no? Kasi ang Pilipinas is not looking for a solution na maging debt-free, no? Ang Pilipinas. Hindi tayo naghahanap ng solusyon para maging debt-free, maging maging malaya tayo sa utang. Kasi ang iniisip palagi ng Pilipino, utang ng utang, no? Gaya po, eto po mga karibin natin, no? Ikwento ko lang, kaunti lang naman po ito. Kasi nung nagsisimula pa lang din tayo, mga kababayan, nangungutang po ako sa Bombay. No? Sa Bombay, nangungutang ako. Then I realize, mga karibin natin, no? Na hindi maganda. Kasi pag malaki may utang ka, maliit o malaki, pag hindi mo nababayaran, palaki ng palaki yan. Diba? Palaki ng palaki. Then,
Hindi stable ang ano mo yung pag-iisip mo pag may utang ka, mainit palagi ang ulo mo kahit nasa good mood ka na pag dumating na yung mga bayaran, talagang iinit pa rin ang ulo mo. What I'm trying to point out dito mga kababayan, bakit no? Hindi mag-focus ang ating gobyerno ng mga solusyon for us to become debt free. 'Di ba? Malaya tayo sa utang, hindi yung ang solusyon natin sa lahat ng problema ay utang. Bakit hindi tayo magtipid? Ba? Bakit hindi ito lang muna? Huwag na muna natin may project nga tayo, kinukurakot naman, inutang pa. 'Di ba? Bakit huwag na lang muna mangutang kasi kinukurakot din naman. 'Di ba? Mga ko po. O, ng isang hapon, kailangan tayo umutang ng 2.7 trillion. Grabe, oh. Hindi ko na ma-imagine itong para tayong hindi lang tayo nalulunod sa baha. Nalulunod din tayo sa utang. Sinerch ko, magkano na ang utang ng Philippine government as of January 2026. Ang lumabas is 17.6 trillion na ang utang natin. So, madadagdagan, uutangin na naman 2.7. So, magiging 20.2 trillion na ang utang. Yung utangin Grabe na to, ha? 2.7, ang 1.1 trillion pambayad natin sa principal sa utang. Yung 1.6, yun ang budget deficit. Kasi kulang ang income ng gobyerno para mabuo yung budget natin na 6.7 trillion. Paano hindi magiging kulang o puro nga kurakot, no? Kahit sapat, magiging kulang talaga. Kahit sobra-sobra pa. 'Di ba? Ang pera ng Pilipinas, sobra-sobra nga yata kung wala lang kurakot eh. 'Di ba? Isipin nyo mga kababayan, wala tayong pandemic ngayon ha. Wala tayong pandemic, yung ekonomiya natin talagang nagwo-work. Unlike noong may pandemic, talagang napilayan po ang ekonomiya natin, no? Pero ngayon, there is no reason, no? Para maging ganito sana ang Pilipinas. Pero bakit ganito? Dahil nga kinukurakot lang eh. Diba? Kinukurakot lang. Naku, talaga. Kaya mangutang. So, okay na lang naman sana yung mangutang basta mapunta yung inuutang sa serbisyo ba na natitikman ng taong bayan. Yung napapakinabangan. Example, panahon ni PRRD. Lumaki ang utang natin panahon ni Tate Digong dahil may pandemic. Kailangan natin bumili ng bakuna. Kailangan natin magbigay ng ayuda para mag-survive ang taong bayan. So, doon ginastos yung utang. Plus, build. Ang daming napatayong kalsada, tulay, infrastruktura panahon ni PRRD. Kaya tumiwas, problem. Yung lumubo ang utang natin. Panahon ni Duterte, ang namana niyang utang nasa 6 trillion pesos mula sa Aquino administration. Nung umalis siya, naging 12 trillion. So parang nakautang siya ng 6 trillion sa kanyang termino. Paano niya ginastos? Para makasurvive tayo sa pandemic at nagamit sa bill. Eh ito ngayon, 3 taon pa lang, magpo 4 years na, magiging 20 trillion ng utang. So, in more than 3.5 years, 7 trillion na ang 7 trillion na ang nautang ng Marcos administration. Hanggang 2028, baka aabot na yan ng 25 trillion ang utang. Again, Grabe. may pandemic ba tayo ngayon? Wala po. Saan napupunta yung inutang? Sa bulsa. Ipakita nila na major infrastructure project na legacy nila. Wala rin. Wala naman Tama. Saan napupunta? Ayun, Sa bulsa. napunta sa impeachment ni BP Sara.
incentive sa mga pumirma. Wala po sa mga ayuda. Bumaba ang mga ayuda. Even this year's budget, ang laki ng ayuda. Tumataginting na ayuda. Mga flagship programs ng gobyerno, example, subway, railway, binawasan ng pondo. Inuna nila yung ayuda nila bago yung mga flagship programs na kakailanganin ng taong bayan. Binatikos ni Atty. Rowena Guanzon ang So yan mga kababayan, kayo ang tatanungin naman natin ngayon, saan napupunta yung perang inuutang nila? Wala naman po tayong nakikita mga legacy project, no? Wala naman tayong pandemic. Sana wag talaga tayong magkaroon ng pandemic kasi yari tayo mga kababayan. Ha? Yari tayong lahat pag magkaroon ng pandemic sa panahon ng administrasyong ito. Nako, wag naman po sana mga kababayan, no? Palayo yan sa atin mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment lang. Ayan, maraming salamat po.